Sir Casper, kumusta ka? Ako nga pala si Randy, isang PWD. Habang ako ay abala sa pakikinig sa channel mo, gamit ang lumang cellphone. Pinag-aaralan ko kasi kung paano ba magpadala ng istorya sa'yo. At heto na nga ako ngayon. Nakatapos na at naipadala ko na sa'yo ang kwento ng buhay ng kuya ko. Mahiwaga ito at nakakapagtaka ang bawat pangyayari at pipilitin kong ikwento sa inyo ng tama at malinaw ang bawat kataga. Huwag kang mag-alala, Sir Casper. May basbas niya ang gagawin ko. Gusto rin kasi niyang malaman ng kapwa natin tao na may choice tayo sa buhay at kaya nating baguhin ang ating kapalaran sa tamang paraan. Kung gusto ba nating mamahinga na o kung gusto ba nating lumaban sa buhay na alam nating napakahirap na. Medyo mabigat at malungkot ang kwento ng kuya ko. Kaya maghanda kayo. May ilang kababayan ko ang makakarelate sa ipapahayag ko. Nabalita kasi ito noon. Halos kumalat ang kwento sa buong kabayanan namin. Walang iba o pamilyar ba kayo sa ang mahiwagang bus o mahiwagang bus na dumaraan sa malawak naming highway at bigla na lang nawawala. Matagal din itong kinakatakutan pero marami din naman sa aming bayan ang hindi ito pinapaniwalaan. Hanggang mismong ang kuya ko na ang nakaranas ng hiwaga. At ito ang aking ikukwento sa inyong mga tagapakinig. Ako ang buhay na saksi sa nangyari sa buhay niya. At ngayon alam kong payapa na siya. Kasama ang kanyang minamahal na hindi tao. Hindi kagaya natin. Mahirap mang paniwalaan pero tunay pong nangyari ito sa buhay namin. Kami ay tubong Visayas. Ayoko pong banggitin ang pangalan ng probinsya ko. Panigurado, marami ang magagalit sa akin. Kami ay nasa 5 magkakapatid at dahil sa hirap ng buhay, kami lang ng kuya ko ang nabuhay ng matagal. Ang aming 3 kapatid na babae ay nagkakasakit at namatay rin kalaunan. Dahil hindi na namin naipagamot sa doktor dahil na rin sa sobrang hirap ng buhay namin nun. Ang tatay namin ay lasenggo at walang trabaho. Grabe naman yun. Ang inay lang naman namin ang gumagawa ng paraan para kami ay makakain sa araw-araw. Namamasukan ito bilang trabahador sa taniman ng mais at palay. Ang kuya ko ang kanyang katuwang. High school graduate lamang ang kuya ko. Kaya malakas ang loob nitong mamasukan sa kabayanan. Ako naman ay isang PWD. Nakasaklay at hindi na makakalakad pa. Mula pagkabata, ganito na ako. Ako ang tagabantay sa 3 ko pang kapatid na may sakit din mula ng isilang. Nakapag-aral naman ako hanggang grade 6. Kaya marunong akong magbasa at magsulat at marunong ding gumamit ng cellphone. Magkasunod kami ni Kuya Ramil nang ipanganak. Kaya saksi ako sa kanyang hirap. Malayo kasi kami sa kabayanan at araw-araw kailangan niyang sumakay ng bus at magbiyahe ng nasa 3 oras para lang marating ang kabayanan. Sa umaga ay pahinanti siya sa pier at sa hapon naman tagalinis ng pampublikong CR sa malaking palengke sa aming bayan. Malakas ang pangangatawa ni Kuya Ramil dahil lumaki na siya sa ganong trabaho at walang pakialam ang tatay namin. Pag dumating pa itong lasing, bubugbugin pa nito si Kuya Ramil pag walang naiabot na pera. Ganyan umiikot ang buhay namin. Ang nakakatakot pa, malaking lalaki ang tatay namin. Bukod sa alak, mukhang may bisyo pa itong lalong nagpapalakas sa kanya.
Ilang beses na rin lagi niyang binubugbog ang nanay namin. At ang gagawin ko, yayakapin ko lang ang inay. At ako ang sasalo ng tadyak ng itay. At pag nadat na ng kuya ko, siya naman ang sasalo ng lahat. Pagpagod na ang itay, tsaka lang kami makakapagpahinga. At pilit itatago sa inay namin ang sakit ng aming katawan. Mga anak, pasensya na kayo ha. Wala naman tayong pupuntahan kahit pa umalis tayo dito sa puder ng itay nyo. Hayaan mo na inay. Mapapagod din yang manakit si tatay. Sana nga magbago pa siya. Kawawa ang mga kapatid ko, nay. Kita ko kay kuya ang pagod at galit kay itay. Kaya lang sadyang mabait ang Kuya Ramel. Kahit ganun pa man, patuloy lang ang buhay namin noon. Masaya kami pag ilang araw nang hindi uuwi ang itay. Halos magdiwang kaming lahat, maging ang inay. Mas nakakain pa nga kami ng masarap pag wala ang itay. Dahil oras na makita niya na marami kaming pagkain, uubusin niya ito at hindi kami titirhan. Yung bang tipong pang-ulam na namin, ginagawa pa nilang pulutan. Kaya siguro ang kapatid kong babae humina ang resistensya at nagkasakit sabay-sabay. Wala naman kaming pampagamot, kahit naman sa mga center ng barangay, wala din daw gamot nun. Para bang ang nangyari ay halos may sumpa ang 3 kong kapatid na babae. Malnourished ang mga ito. Malalaki ang tiyan at payat. Malakas naman kumain pero hindi nataba. Kaya nga laging daing ni kuya, ang hirap maging dukha. Halos si Kuya Ramil na ang sumasalo ng lahat. Pag nakikita ko sa umaga na papasok na ng trabaho, ni kape ay wala kami. Kaya awang-awa ako sa kuya ko. Hawak nito ang kanyang tiyan papalayo. Lumuluha na lang ako habang nakatanaw kay kuya. Ang kanyang pera pamasahe lamang sa bus at ni pangkain sa umaga ay wala. Swerte na lang. Kapag may nag-abot ng tip sa pier, may pangkain na siya sa maghapon. Ganyan tumatakbo ang buhay namin dito sa lugar namin na pagtamad ka, mamamatay ka sa gutom. Ako naman kahit nakasaklay ang ambag ko, ang taniman ko ng gulay. May papaya, kamote at minsan ay sitaw. May sagingan din kami na kinakain lang naman namin ang mga bunga. Kahit papano malaki ang tulong ng mga tanim ko para malamnan ang aming mga sikmura. Lalo na't hindi pa anihan ng palay ang inay, ay wala pa ring sahod. Sa maisa naman malalaman na lang ng inay, kinuha na pala ng itay ang kaparte niya. Kaya nagagalit ang inay sa may-ari ng maisan. Pero natatakot ako sa asawa mo. Tatamaan daw ako pag hindi ko ibinigay ang sahod mo. Pasensya ka na ha. Lumipat ka na kaya ng taniman ng mais. Natatakot kami sa asawa mo, Cora. Huwag naman Mang Abling. Maawa ka naman sa mga anak ko. Alam mo naman na ako lang at ang anak kong panganay. Ang inaasahan ng iba ko pang anak eh. Ganun lagi ang senaryo ni na inay at may-ari ng maisan. At maawa naman ang may-ari at hahayaan na lang muli ang inay na magtrabaho. Hindi naman kami kagaya ng ibang anak na madaling dumaing sa nararamdaman naming gutom at sakit. Naawa kasi kami sa inay, kaya ang mga kapatid kong babae nagtitiis. Kahit may lagnat, ayaw nilang dumaing hanggang dumating na nga sa punto na humina palalo ang kanilang resistensya. Pinilit naman ni Kuya Ramil na kada sahod niya makabili ng gamot at bitamina. Pero hindi pa rin sumasapat iyon. Inilapit muli ng inay ang karamdaman ng mga kapatid ko kay Kapitana. Pero parang bingi ang gobyerno at wala man lang tumulong sa amin. Ako naman laging natataranta. Oras na umalis na ang kuya at inay. Ako na lang kasi ang nagbabantay sa mga kapatid kong babae na kabataan pa lang nun. Umiiyak na lamang sila pag masakit ang ulo at may lagnat. Hahanap naman ako ng kahit anong prutas o gulay
Kahit papano, ang gutom namin ay mairaos. Subalit hindi na ito sapat at isang araw nagising kami. Nawala na ang bunso namin. Halos magsumigaw ang inay sa kakaiyak at galit sa ama namin. Ang Kuya Ramel tahimik lang. Para bang wala na itong mailuha pa. Bumubulong-bulong ito at galit na galit sa itay ko. Nailibing naman ang kapatid kong bunso sa tulong ng malalayong kamag-anak ng inay na mga mahirap din sa buhay. Kailangan naming tumuloy sa buhay dahil may dalawa pa akong kapatid na babae na umaasa sa amin. Gusto man nilang mag-aral sa elementarya pero sa layo ng nilalakad ay hindi nila kakayanin. Mula nga nang mamatay ang bunso kong kapatid, hindi na nagpakita pa ang itay sa amin. Oras na magpakita ang itay mo dito sa bahay natin. Patawarin ako ng Diyos, mga anak. Baka mapatay ko na ang ama niyo. Daing ni inay at walang tigil ito sa kakaiyak. Ang Kuya Ramel naman ay nakatitig lang kay inay at wala akong makitang emosyon sa kanya. Kuya, huwag mo kaming pababayaan ha. May dalawa pa tayong kapatid. Pag gusto mo ng kausap, nandito lang ako ha. Bulong ko naman kay Kuya Ramel. Hindi mangyayari yan na Randy. Napababayaan ko kayo. Galit lang ako kay itay. Bakit parang hindi niya tayo pamilya? Bakit kailangang may mamamatay pa sa pamilya natin? Ang unfair ng buhay, bakit ganon? Ikaw rin. Lakasan mo ang loob mo dahil ikaw lang ang katuwang ng inay dito sa bahay. Day off noon ang kuya at pinilit naming manguha ng gulay para naman kahit papano lumakas ang katawan ng dalawa pa naming kapatid. Mabuti na lang, marami pa kaming bigas at nag-ani na ang inay. Nakuha na ang kanyang kaparating palay. Subalit may napansin ang kuya sa isa naming kapatid. Para bang iwi ang labi nito at hindi nagsasalita. Ining, may nararamdaman ka ba ha? Kumain ka ng gulay ha? Sabihin mo kay kuya pag may masakit sa'yo. Ngumiti lamang ang kapatid kong iyon. Halatang ayaw dumaing at ramdam ko na nahihiya itong magsabi kay kuya. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Marami minsan ang dalang tinapay ng kuya. Bigay daw ng mga pasahero sa pier, kaya masaya kami. Subalit ayan na naman ang itay. Bigla na lang darating pag wala ang inay at kuya. At ako naman nasa gulayan. Ninanakaw ni itay ang bigas namin at dinadala nito sa bago niyang asawa. Pagdating ng inay at kuya ko, galit na naman sila. Hindi naman namin alam kung saan nakatira ang itay at ang bago nitong asawa. Kaya walang ideya ang Kuya Ramel kung saan ito susugurin. Diyos ko, asan ka? Bakit hinahayaan mo kaming magkaganito? Daing ng inay. Pagod na ako. Gusto ko nang bumigay. Dagdag pa nito at niyakap na lang namin siya. Naging tahimik nga ang Kuya Ramel mula noon at hindi namin alam na hinahanap na pala niya ang itay. Kada labas nito sa trabaho, magtatanong-tanong ito sa kabilang barangay. Hanggang sa may nakapagsabi nga sa kanya na nasa kabilang bayan ang itay at may isa ng anak. Ilang linggo ding nagbantay ang kuya malapit sa tahanan ng kabit ng itay. Hanggang matagpuan ng Kuya Ramel ang itay na papasok ng kanilang bahay. Inundayan ng suntok ng kuya ang itay at ipinahiya sa kanyang mga kapitbahay. Gumanti naman ang itay namin pero batak na ang katawan ng kuya ko at matanda na rin ang itay kaya wala itong nagawa. May dumating daw ng mga barangay tanod pero nang malaman ang dahilan kung bakit nagwala ang kuya, umalis daw ang mga ito at hindi kinampihan ang itay. Hiyang-hiya daw ang itay sa mga taong nakasaksi sa galit ni Kuya Ramel. Alam mo ba, Randy, ang gaan ng pagkaramdam ko. Kahit dumugo ang kamay ko pagsuntok kay itay,
Sabihin na nilang busong ako, pero talagang sumabog na ako nang makita kong may pasalubong na tinapay sa kanyang kabit. Nagdilim ang paningin ko at hindi na ama ang tingin ko sa itay. Hindi naman kita masisisi, kuya. Nauunawaan naman kita. Kung wala nga ba akong saklay, baka yan din ang ginawa ko kay itay eh. At ang sumunod na kwento nga ng kuya ko ay nagpalaki ng mga mata ko at nangilabot ako. Randy, kaya lang hindi ko alam paano ako nakabalik dito sa barangay natin. Basta ang natatandaan ko, naglakad ako patungong highway para pumara ng bus patungo dito sa atin. Basta, may lalaking umakay sa akin pagsakay ng bus at binayaran ng pamasahe ko. At tignan mo, nawala ang sugat ko sa kamao ko. Ang tanda ko, dumugo pa nga ito pagsuntok ko kay itay. Palagay mo, Randy, sino kaya yung lalaki at bakit parang nakalimot ako? Ay, sa totoo lang, nakakapangilabot na mahiwaga talaga ang nangyari, Randy. Hala, kuya, wala namang sugat eh. Baka naman pakiramdam mo lang yun. Hayaan mo na. Ang mahalaga na ipakita ko kay itay na hindi ako papayag na nakawan muli nila tayo. Ililihim na lang natin kay inay na alam ko na ang bahay ng itay ha. Masasaktan yun pag nalamang may pamilya na nga pala ang itay at may isa ng anak. Tumango na lamang ako at napatitig sa kawalan. Mas naisip ko ang hiwagang nangyari kay Kuya Ramel. Sino ang lalaking tumulong sa kanya na makasakay sa bus? Hindi ko pinahalata kay Kuya, pero natatakot ako. Baka mamaya maulit kay Kuya ang ganong hiwaga. Baka mamaya may problema na si Kuya, yung tinatawag nilang depresyon. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala kay Kuya Ramel. Wala naman akong mahinga ng payo. Sana man lang, may kamag-anak sana kaming matatakbuhan ko. Kaya lang, halos lahat ng kamag-anak namin, may hirap lang din ang buhay. Ayaw ko namang maging pabigat pa sa kanila. Kaya lahat ng aming paghihirap, sinasarili na lang namin. Hanggang sa isang hapon, natanaw ko si Kuya Ramel. May mga kasamang kaedad niya at halatang sakay sila ng bus at ibinibalang nila ang kuya ko at umalis na din. Sa isip ko, mabuti na rin at may kaibigan na ang kuya ko. Kahit papano may kadamay na siya sa kanyang mga problema. Pag nga nagkakakwentuhan kami ni kuya, sinasabi kong manligaw para may inspirasyon siya sa araw-araw. Subalit ayaw daw niya. Hindi daw niya kakayanin na mawawala ang kanyang sipag sa trabaho at para daw iyon sa aming mga kapatid. Lalo na't lagi na lang silang may sakit. Nahahalata din namin kay inay na lagi itong malungkot at natuto ng uminom ng alak. Hayaan mo na ang inay, Randy. Kahit ako man ang nasa kalagayan niya, ganyan din ang gagawin ko. Malungkot mag-isa, Randy. At niloko pa ng asawa. Sa bagay, tama ka kuya. Tsaka dito lang naman nag-iinom ang inay sa bahay lang. Ikaw, mag-iingat ka ha. May natanaw akong mukhang may barkada ka na. Taga saan sila kuya? Yun ba? Lagi ko silang nakakasabay sa bus, Randy. Mababait sila at hindi ko alam kung taga saan sila. Baka taga kabilang bayan lang. Basta, naging kaibigan ko na sila at nakakakwentuhan lagi. Yung tumulong sa aking lalaki noon, kasamahan nila. Mabuti naman may mga kaibigan ka na kuya. Masaya ako para sa'yo. Hayaan mo at ipakilala kita sa kanila, Randy. Pag may pagkakataon at maaga akong nakauwi. Nahalata ko kay kuya na naging masayahin na siya mula noon. At ang itay hindi na nagpakita sa amin at lalo naman kaming naging masaya. Kahit kapos pa rin, ang mahalaga may bigas kami. At kahit asin at gulay ang aming ulam,
Masaya na ang inay para sa aming magkakapatid. Magandang plano ng kuya sa amin. Pag-aaralin daw niya ang aming dalawang pangkapatid para matutong magbasa at magsulat. Subalit nagulat na lang kami isang araw. Bumigay na rin ang katawan ng dalawa ko pang kapatid na babae. Ginawa naman ni kuya ang lahat. Dinala namin sa malaking hospital ang aming kapatid. Subalit, malala na daw ang sakit sa baga nilang dalawa. Masakit man, ilang buwan pa, bumigay na nga ang katawan nila ng tuluyan. At magkahawak kamay silang binawian ng buhay. Wala nang mailuha ang inay namin. At dinamdam niya ang pagkamatay ng dalawa pa naming kapatid na babae. Inay, kailangan nating ituloy ang buhay natin. Para sa akin, para mas mabuti na rin na namayapan na sila. Pahinga na at hindi na sila magugutom. Wala nang saysay ang buhay ko, Ramil. Kaya kayong dalawa ni Randy, lakasan niyo ang loob niyo. Hindi na rin ako tatagal. Pagod na ako. Inay naman, wala namang ganyanan. Pangako, babaguhin ko ang buhay natin. Pangako yan. Mula ngayon, may tutulong na sa atin, ay. Sayang nga lang at hindi ko kaagad sila nakilala. Ano bang pinagsasabi mo, Ramil, ha? Hindi kita maunawaan. Basta, inay, manalig lang kayo ni Randy sa akin. Maging ako ay hindi ko din maunawaan ang sinasabi ni Kuya Ramil. Nakikinig lang ako sa pinag-uusapan nila ng inay at kuya habang nakaluha ang mga mata. Matapos ang libing ng dalawa ko pang kapatid na babae, ni sumilip ang aming ama ay kagaya pa rin noon. Baliwala na kami sa kanya. Alam pa rin niyang magagalit si kuya at baka magkasakitan muli sila. Nagsimula na nga ang aming kakaibang buhay at saksi ako sa pagbabago ni Kuya Ramil. Galing ako noon sa aking gulayan at nagulat ako pagpasok ko sa bahay namin. Nangamoy karne ng baboy at mga tinapay na bagong luto ay amoy na amoy ko. Nagtataka naman ako dahil solo ako sa bahay noon at pagpasok ko nga sa kusina, nasa lamesa ang isang kawaling adobong baboy. May maiinit ding tinapay na halatang bagong luto at ang aming bigasan ay punong-puno rin. Napalingalinga ako at nakaramdam ako ng takot. Subalit nang ibabaw sa akin ang gutom at kumakalam na ang aking tiyan. Bagong saing na din at mainit pa rin ito. Ibig sabihin, kung ang kuya at nanay ang nagluto, kakaalis lang na mga ito. Halos mabulunan ako sa sarap ng adobong baboy. Minsan lang sa loob ng isang taon kami nakakatikim noon. Inuutang ng inay sa kanyang amo sa maisan ang karne. Kaya naman, tuwang-tuwa ako habang kumakain. Matapos ako mabusog, tinakpan ko ng maayos ang aming ulam at mga tinapay. Baka kasi mapasok ng aso o pusa, tiyak pagagalitan ako ng kuya. Bahagya akong nahimbing nun at nagulat ako nang may mga boses akong narinig na kasama ng Kuya Ramil. Rinig na rinig ko na nagpapasalamat ito sa mga kasama niya. Agad akong bumangon at naabot ko. Ihahatid ni kuya ang ilang kalalakihan pabalik sa tabi ng highway. Sinundan ko naman sila ng palihim at nakita kong naghihintay ang isang bus na maraming pasaherong sakay. Hindi pamilyar ang bus sa akin nun dahil sa dami ng dadaang bus sa lugar namin, tanda ko na ang pangalan nila. Subalit ang bus na sinakyan nila, kakaiba ang kulay at wala itong pangalan. Sa isip ko na lang baka pribado ito at mga kaibigan ni kuya ang mga sakay. Naabot ako ni kuya sa daan at nakangiti ito sa akin. Kay ganda ng aura nito ngayon. At agad akong nagpasalamat sa Diyos dahil ang taong kinakapitan namin ng inay mukhang masaya na sa kanyang buhay. O Randy, andyan ka pala.
tulog ka nang dumating ako ha. Nagpatulong ako sa mga kaibigan kong buhatin ang ilang sako ng bigas. Bigay nila sa akin yan na Randy at ayaw ko mang tanggapin. Magtatampo daw sila. Kuya, mga taga saan ba sila? Bakit parang hindi pamilyar ang kanilang sinasakyang bus? Yun ba? Mga pribadong tauhan nga daw sila ng isang planta sa kabilang bayan. May ginagawa daw silang planta ng kuryente doon. Yun ang sabi nila sa akin. Tsaka mababait sila, Randy. Para sa akin, lahat sila ay para ko ng kapatid din. At nangako sila na araw-araw nila akong pasasakayin papunta sa pier at bibigyan ng bigas at ilang pang pangangailangan natin. Di ba? Sino ba naman ako para tumanggi? Kailangan natin ng tulong, Randy. Sayang nga lang, wala na ang mga kapatid natin. Huli na ang lahat. Sa bagay, tama ka naman kuya. Kung mababait naman sila sa'yo, bakit naman tayo tatanggi sa grasya? Tsaka matutuwa ang inay at baka hindi na siya malulungkot mula ngayon. Masaya kami ng kuya ko na bumalik sa bahay. Muli akong kumain para may kasabay ang kuya. Napatitig ako sa 5 sakong bigas na halatang mamahalin. Palihim akong tumulo ang luha. Noon lang kasi kami nagkaroon ng bigas na ganon karami. Randy, bakit ka malungkot? Ngayon ba na may handa ng tumulong sa atin? Tsaka, huwag ka namang ganyan. Kumain ka na at sunduin natin ang inay sa maisan. Wala kuya. Naalala ko lang ang mga kapatid nating babae. Dapat sila ang nakakaranas ng ganito ngayon at hindi ako. Bakit kasi nahuli ang tulong sa ating kuya? Randy, kapalaran ang tawag doon at iyon ang gusto ng Diyos. Tara na, ayusin mo ang takip na mga ulam natin. Sunduin natin ang inay. Medyo may kalayuan ang taniman ng mais at hirapan ako maglakad dahil nakasaklay ako. Kaya nakailang pahinga kami sa daan ni kuya. Ibang-iba na siyang magkwento ngayon. Masayahin at laging nakangiti ang kuya ko. Ewan ba kung bakit parang may takot pa rin akong nararamdaman sa kabila niyon. Subalit isinantabi ko na lamang ang aking iniisip. Ayoko namang dahil sa akin, masira ang magandang aura ni kuya. Na para sa akin, halata namang masaya siya sa bago niyang mga kaibigan at ayos na iyon. Malayo pa kami, naabutan naming maraming tao na nakapalibot sa inay at umiiyak ito. Halos madapa naman ang kuya sa pagtakbo. Papalapit sa kumpulan ng tao na mga nagtatanim din ng mais. Inay, bakit ha? Nako, ang anak mo nandito, lagot na. Saad ng isang babae. Anak, ang sahod ko. Kinuha na naman ng itay nyo. Tapos inagaw ko, sinuntok ako. Sobra na ang kademonyohan ng ama nyo. Sobra na. At muling humagulgol ang inay at nakita ko ang kuya. Pinorma nito ang kanyang kamao. Umalis ito at sinabi sa akin na iuwi ko na ang inay. Habang nasa daan ang inay, wala nang imik. Natatakot na ako sa kanyang kinikilos. Pagkarating namin sa bahay, ipinakita ko sa inay ang marami naming bigas. Subalit wala itong reaksyon. At pumasok na ito sa aming kwarto at nahiga na sa banig. Ilang oras ang lumipas ay gumabi na at wala pa ang kuya. Alalang-alala na ako sa mga oras na yon. Hanggang sa naghating gabi na, may narinig akong tumatawa at boses babae. Pagbangon ko, nakita ko ang inay. May kausap ito. Pero solo naman siya sa kanyang kwarto. Umiiyak ito at tumatawa. Natatakot ako sa kanyang ikinikilos. At agad naman akong lumapit at tinanong ko ang inay kung bakit niya ginagawa iyon. Pero hindi na niya ako kilala. Kuya, asan ka na? Ang inay, bakit siya nagkaganito? Inay.
Kilala mo pa ba ako? Anak mo ako. Ako si Randy, inay. Ngunit hindi ako pinapansin ng inay. Kaya isinara ko ang sira naming pintuan. Natakot akong baka maglakad ang inay at makalayo. Hindi ako makatulog. Siguro mga bandang 3:00 ng umaga, dumating ang kuya. Sugatan ang kamay nito. Halatang na ospital dahil may nakatapal na sa mukha niyang grasa. At halatang ginamot na siya ng doktor. Kuya, sinugod mo na naman si tatay. Hanggang kailan ka susugod doon? Kada sahod ng inay ganyan kayo, magkakasakitan lagi. Kuya, parang nakakapagod na. Kung may matatanong ka sa bayan, kasuhan natin ang itay. Kahit hindi ako nakatapos ng pag-aaral, naririnig ko sa radyo ang ganyang usapan. Huwag kang mag-alala, Randy. Huling sugod ko na to kay itay. May tutulong na sa akin ang mga kaibigan ko. Sila na daw ang bahala kay itay. Wala nang masasaktan sa aming dalawa mula ngayon. At tatahimik na ako. Hindi ko man maunawaan ang kuya ko. Pero para bang masaya ako at may karamay na ang kuya ko. Baka nga tuturuan ng leksyon ang ama namin ng mga bagong kaibigan niya. Kainay naman kami tumutok at napilitan naming itali ang mga paa ng inay. Hindi kasi ako makakatakbo dahil nakasaklay nga ako. Baka kasi biglang tumakbo ang inay. Maging ang Kuya Ramil ay hindi na rin kilala ni inay. Mabuti na lang at nang pakainin namin ang inay, tinanggap niya ang kanin at tubig. Pero ayaw niyang matulog at nagsasalita ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, Randy. Ibabalik ko sa dati ang inay. Magaling namang gagamot ang isa kong kaibigan na Randy. Nangako siya. Nagagamutin ang inay bukas paglabas ko sa trabaho. Sa ngayon kasi, may lalakarin sila. Kaya hindi nakadaan dito. Kakaiba ang aking naisip nang sabihin iyon ni Kuya. Para naman yatang kakaiba ang mga pagkatao ng kaibigan niya. Paano niya nasabi na gagamutin? Ngayon niya lang nalaman na ganito si nanay. Pero iniisip ko na lang na mabuti na rin siguro iyon. Ang mahalaga ay may tumutulong na sa amin ng kuya ko. Kinabukasan nga noon, may kasamang 2 lalaki ang kuya nang umuwi ng bahay. Ang isa ay may edad na at ang isa kaedad lang ni kuya. Randy, lumabas ka muna ng bahay at gagamutin ni tatang ang inay. Mga kaibigan ko sila, Randy, at huwag kang mag-alala. Mababait sila at magaling namang gagamot. Tumango lang ako at lumabas na ako ng bahay. Alam ko namang hindi pababayaan ng kuya ang inay. Ramdam ko din na mabubuting tao ang kasama ni kuya. Yung matanda nga, hinawakan pa niya ang binti ko at nakangiti. Alam siguro niya na hirapan na rin ako sa sakit kong polio. Naupo muna ako sa aking ginawang duyan at natutuwa ako. Ang inay kalmado at tahimik lamang. Nagdadasal ako sa Diyos na sana nga bumalik na sa dati ang inay. Handa ko naman silang samahan ng kuya hanggat kaya ko. Maya-maya lumabas na si kuya ng bahay namin at ang 2 niyang kaibigan. Inihatid ni kuya ang 2 sa highway at dalian akong pumasok sa loob ng bahay at hinanap ang inay. Inay, ayos ka na po ba? Randy, nandito ako sa kusina. Salamat anak ha. Okay na ako. Magaling ang kaibigan ng kuya mo. May pinainom sa akin. Mapait. Nakatas daw ng mahiwagang ugat ng punong iyon. Heto at kay ganda na ng pakiramdam ko. Pumarini ka at saluhan mo akong kumain. Ako'y gutom na. Niyakap ko naman ang inay ng mahigpit at hindi ko maiwasang lumuha. Noon kahit kami ay 3 na lamang, nananatili kaming lumalaban sa hirap ng buhay. Dumating naman ang kuya at tinatawanan ako. Iyakin daw kasi ako. Ipagtimpla mo nga ako ng kape, iyakin. Oh, inay ha. Alagaan mo na kami ni Randy.
Basta nangangako ako. Babaguhin ko ang buhay natin. Maghintay lang kayo. Masaya kaming nagsalo at lalo akong sumaya pag napapatingin ako sa ilang sako naming bigas at may mga dilata at tinapay pa. Alam kong ang pangako ni Kuya ay tutuparin niya. Ramdam ko iyon dahil ibang-iba na ang pananaw ni Kuya mula nang magkaroon siya ng mga kaibigan. Kaisaya namin mula noon at ilang buwan pa nga ang nakalipas. Sinabi ni Kuya Ramil, nakakausapin niya ang may-ari ng lupa at baka mabibigyan kami ng maliit na lote para matayuan namin ng matinong bahay. Nagtataka man ako kung saan nakuha ng pera si Kuya, ay nahihiya naman akong magtanong sa kanya. Sa araw-araw na pag-alis niya, ay hindi ko na alam kung saan na nga ba napunta si Kuya. Maging ang mga kabarangay namin, kapag napapadayo ako sa tindahan, ay naririnig kong nag-uusap-usap ang ilang kaedad ni Kuya at naiinggit dahil lagi daw may dalang grocery si Kuya. Gayong sa pier lang naman daw nagtatrabaho ito. Randy, kainggit ang kuya mo. Talaga bang sa pier lang sa bayan siya nagtatrabaho? Mukhang malaki ang sahod niya. Laging may ibinababa na sako-sakong bigas at grocery. Nakakapagtaka naman yata. Saan niya kinukuha ang pambili? Tsaka Randy, may mga bagong kaibigan ng kuya mo ha. Sakay lagi sila ng private bus. Mukhang mga dayo. Pasensya na po. Hindi po ako nangingialam kay Kuya Ramil. Matanda po iyon sa akin at alam kong mabuting tao ang kuya ko. Mababait po, pati ang mga bagong kaibigan ng kuya. Nagtatrabaho daw po sa planta ng kuryente. Doon din sa kabilang bayan natin. Sagot ko naman sa kanila. Pilit kong pinagtatanggol ang kuya ko. Kahit pa, mismong ako ay nagtataka rin kung bakit parang hindi kami nagigipit at laging may pera ang kuya ko. Maiba ako, Randy. Alam mo bang may bus na dumadaan dito sa highway natin na kinakatakutan ng mga kabarangay natin? Saad ni Manong, ang may-ari ng tindahan. Naku, wala po kaming alam. Hindi naman ako napunta ng bayan po. Tsaka medyo malayo kami sa highway. At bakit daw po nakakatakot? May ilang nakasaksi daw na bigla na lang nasulpot sa highway at nawawala na lang ang bus na yun. Sabi ko nga, baka naman namamalikmata lang sila. Sa dami ba namang bus na dumadaan rito eh? Kung hindi naman po nananakit ng mga tao, bakit naman nakakatakot po? Minsan daw, Randy, ay walang driver at walang sakay ni isang pasahero ang bus na yon. Yan ang sinasabi nila. Mahirap mang paniwalaan pero medyo matagal ko nang naririnig ang kwento na yan noon pa man. Mawawala at paulit-ulit lang na buwabalik ang kwentong yan. Napaisip nga din ako sa kwento ni Manong at medyo natakot para kay Kuya. Sa bus kasi sumasakay si Kuya araw-araw. Umuwi ako na dala ang kwentong iyon. Pag-uwi ng inay galing Maisan, agad kong ikwento sa kanya at mismong ang inay ay narinig na daw ang kwentong iyon. Siya nga pala anak, kausap ko ang kumpare ng itay mo. Alam mo bang ilang buwan na palang nawawala ang itay nyo? Wala daw makapagsabi kung saan pumunta. Yun daw kinakasama ng itay mo, pabalik-balik sa istasyon ng pulis. Pero wala daw masabi ang pulis kung saan na ang tatay mo. Hindi ko malaman ang isasagot sa inay. Agad kong naisip ang kuya at baka ko ay may kinalaman ito. Huyaan mo na inay, wala na akong maramdamang awa kay itay. Pasensya ka na po. Dahil kung hindi siya nawala, baka nahakot na naman niya ang mga bigas natin at ang sahod mo sa Maisan. Baka kinuha na naman. Kaya mabuti na ang mawala na nga siya.
Ramdam ko kay inay na kahit papano ay nag-aalala ito. Asawa pa rin niya ang itay, kaya nauunawaan ko naman kung mag-aalala siya. Kinabukasan bago pumasok si kuya sa trabaho, sinabi ko na nawawala daw ang itay. At kitang-kita ko sa mukha nito ang saya at sinabing mabuti daw at nawala na ang itay. Mabuti naman. Matagal ko nang dasal iyon, Randy. Sabihin mo kay inay, maging masaya na lang tayo. At siya nga pala, kausap ko ng may-ari ng lupa kahapon. Ayaw na niya tayong paalisin dito sa pwesto ng kubo natin. Bumili ako ng 100 metrong kwadrado at mababa lamang ang presyo. May hawak na akong deed of sale. Atin ang lupang ito, Randy. Patatayuan ko ito na magandang bahay. Yung komportable ka at ang inay. Nagulat ako at hindi kaagad makapagsalita. Kuya, huwag kang magagalit sa akin ha. Pinag-uusapan ka kahapon sa tindahan at nagtataka sila. Dahil saan mo daw kinukuha ang pinangbibili mo ng sako-sakong bigas at grocery? Hindi daw kaya ng sahod mo sa Pierre ang nakikita nila sa iyong pagbabago mo. Tapos ngayon magpapatayo ka pa ng bahay at nabili mo pa ang lote nating ito. Kuya, lalo tayong pag-uusapan ng mga kabarangay natin. Tapatin mo nga ako, kuya. Saan ka kumukuha ng pera? Baka naman, kuya, illegal yan ha. Napatitig sa kawalan si kuya at sinabing hayaan ko na lang daw siya. Randy, may tamang oras para dyan. Hayaan mo lang sila. Basta mabago ko man lang ang buhay niyo ni inay. Pero kuya, ganit. Hindi na nga ako pinansin pa ni kuya. Pinatigil na niya ako sa pagsasalita. Tinapos na nito ang kape at umalis na. Muli kong palihim na sinundan si kuya patungo sa highway at tanaw na tanaw ko. Sumakay muli ito sa dilaw na pribadong bus. Maraming lalaking sakay ang bus at palaisipan talaga sa akin kung saan pumupunta at ano ba ang trabaho talaga ni Kuya Ramel. Araw-araw na lang nag-iisip ako sa kalagayan namin. Oo nga, at hindi na kami nagugutom at iniiwanan pa ako ng pera ni Kuya sa ibabaw ng cabinet namin. Nagugulat na lang ako, may mga bago na kaming kasangkapan. Ibinili niya ng bagong radyo ang inay na di baterya. Mga bagong plato at baso at may mga bago pa akong pantalon at t-shirt. May bago pang bestida ang inay at tuwang-tuwa nga ito habang isinisukat. At kay sarap nga namang tignan ang ngiti ng inay. Sino nga bang anak ang hindi matutuwa kapag nakitang masaya ang magulang? At isang araw nga, may dumating na magkakabit ng kuryente sa amin. Maging ang gagawa ng Poso Negro ay bigla ding dumating. Kapag bumibili ako sa tindahan, iba na ang tingin nila sa akin. Naliit tuloy ang mundo ko na dati nakakatambay pa ako ng ilang oras sa tambayan. Nakakapagtaka no? Baka nagtitinda ng droga. Mahinang bulunga ng mga kaedad kong tambay sa tindahan. Napipilitan tuloy akong umuwi na lang at hindi na ako tumambay pang muli sa tindahan ni Manong. Isang gabi noon, gabi nang dumating si Kuya at parang may kausap sa labas ng bahay namin. Dahil medyo madilim at hindi pa tapos ang pagkakabit ng kuryente namin, hindi ko maaninag kung sino ba yung kausap ng kuya ko. Pagkapasok ni Kuya, agad naman itong nagpahinga na at nahiya na akong magtanong. Nauna din itong nagising sa akin kinabukasan at maagang umalis ng bahay. Pagkalabas ko, nagulat ako dahil klaseng ang kausap ni Kuya kagabi ay mga taga-hardware at tambak ang materyales sa tabi ng bahay namin. Kuya,
Saan ka nakuha ng pera? Diyos ko, wag naman sana. Baka nga galing sa illegal ang mga pera mo, kuya. Bulong ko sa sarili ko. Halos maghapon akong nakaabang kay kuya na umuwi. Hindi na talaga ako mapakali. Natapos na kaming kabitan ng kuryente at nagsisimula na rin ang mga gumagawa ng Poso Negro. May ilang meron ang nakikita akong nalapit sa bahay namin at nakikiusyoso na nga. Sino ba naman ang hindi magtataka? Daig pa naming may kapamilya sa abroad at bigla na lang nagbabago ang aming buhay sa araw-araw. Dumating ang inay at tuwang-tuwa ito at may kuryente na daw kami. Sinubukan kong kausapin ang inay at baka sakali na mauunawaan niya ako. Inay, hindi ka ba nagtataga kay kuya? Ang dami niyang pera ngayon. Sa PR lang naman siya nagtatrabaho. Inay, baka pwede bang kausapin ang kuya? Pinag-uusapan na tayo sa sentro. Nahihiya na ako. Anak, ayaw mo ba na mabago ang buhay natin? Magpasalamat ka na lang sa kuya mo. Titigil na pala ako sa trabaho sa Maisan. Kinausap daw ng kuya mo ang aming amo at sinabing pauwi na ako at hindi na pababalikin doon. Hayaan mo na ang kuya mo ha. Gusto lang niya na makatikim tayo na maginhawang buhay anak. Inay, natatakot ako. Baka may kapalit ito. May awa ang Diyos anak. Ako man, gusto ko na ang ganitong buhay. Ayaw ko nang nakikita kitang nahihirapan. Basta lang anak, magtiwala lang tayo sa kuya mo. Dahil hindi nga maiwasang bumili ako sa tindahan, nagsimula na ngang mabuli ako ng mga kaedad ko. Randy, instant millionaire kayo ah. Ayos ang business ng kuya mo, balato naman dyan. Sabihin mo sa kuya mo na ibili ka ng nalipad na wheelchair para hindi ka na nakasaklay. At saka sila nagtatawanan. Hirap na hirap ang kalooban ko ng mga oras na yon at wala akong mapagsabihan ng aking dinadalang sama ng loob. Pero isang umaga, nagtataka ako kay kuya at sinabing matuto daw akong lumaban. Lakasan ko daw ang loob ko. Randy, may pera sa cabinet. Pumunta ka ng bayan. Rintahan mo ang tricycle ni Nakamando. Mamamasyal ka at magsimba. Hayaan mo sila at matuto kang lumaban. Dedmahin mo lang sila. Makinig ka sa akin. Kuya mo ako at hindi kita pababayaan. Pagkatapos ay umalis na si kuya at naiwan akong nakatulala. Palaisipan sa akin kung bakit niya alam na may mga taong nangungutya sa akin. Paano niya nalaman iyon? Habulin ko sana si kuya, pero ang bilis nitong nakalayo. At saka mahirapan din ako kasi nakasaklay nga. Maghapon na naman akong hindi mapakali. Naligaga ako sa nangyayari sa buhay namin. Tinignan ko ang perang iniwan ni kuya. Nasa 10,000 ito. Nangingilabot ako habang nakatingin sa pera. Saan iyon kinukuha ni kuya? Nawalan ako ng ganang pumunta ng kabayanan. Baka makita ako ng mga kababata ko at magtaka. Maging ang mga pantalon at t-shirt na binili ni kuya para sa akin ay alam kong mamahalin din. Tiyak magtataka ang mga kabarangay namin pag nakita ang aking kasuotan. Pag naman ako'y nagtanim muli ng mga gulay, baka magalit si kuya sa akin. Kaya tumatambay na lang ako sa mga gumagawa ng Poso Negro sa likuran ng bahay namin. Pero, bakit ganon? Parang kakaiba si Manong. Yung tipong hindi sila nag-uusap. Basta hukay lang sila ng hukay at may tubong mahaba na inilulubog sa lupa. Para bang hindi nila ako nakikita. Binati ko pa ang ilan sa kanila at tumatango lang sila sa akin.
Sa isip ko, kasuplado naman ang mga ito. Sa bagay, sino ba naman ako para batiin nila? Isang lalaking pilantod na mahirap lamang. Nanonood lang ako sa kanilang ginagawa at bandang 5:00 ng hapon, nagsiuwian na sila. Parang hindi nila ako nakita na nakaupo malapit lamang sa kanila. Matipuno ang kanilang pangangatawan. Halatang batak sa trabaho at naisip ko ring saan kaya sila uuwi. Bahagi akong sumunod sa kanila pero dahil nakasaklay ako, mabagal akong maglakad. At bigla na lang silang nawala sa paningin ko. Ay, ano ba naman yan? Ang bilis nilang nawala. Makapagsaing na nga at uuwi na ang inay. Bulong ko. Pero pagkapasok ko sa aming bahay, laking gulat ko. Ang kuya ko ay ando na pala. Hindi ko man lang namalaya na nakauwi na pala ito. Sa isip ko, bakit hindi ko nakita ang kanyang pagdating? Gayong malapit ako kanina sa aming trangkahang kawayan. Kuya, anong oras ka dumating ha? Kanina pa Randy, mga 5:00. Bakit? Andiyan ka sa likuran ng bahay, kausap mo mga gumagawa ng Poso Negro ha? Napatitig ako kay kuya at para bang nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Sinampal ko ang mukha ko at hindi naman ako nanaginip. Ayan, luto na. Ang inay, wala pa ba? Hintayin natin ang inay. Gusto ko, lagi tayong sabay sa pagkakain. Bumili ako ng manok, ayan, at bagong luto. Naalala ko si Bunso, halos mabilaukan niyo sa pagkain pag ang ulam natin ay manok. Kawawa naman ang kapatid ko. Hindi naabutan ng pagginhawa ng buhay natin. Nalungkot naman ako sa kanyang sinabi. Bahagyang tumulo ang luha ko. Naaalala ko ang mga kapatid ko. Bumalik ang galit sa dibdib ko at naaalala ko ang itay. Inay, dali! Kakain na tayo. Ang tagal mo namang umuwi. Saan ka ba galing? Di ba sabi ko sa iyo, bawal ka na sa maisan? Sigaw ni kuya at tanaw kong papalapit na ang inay sa bahay. Saan ka ba galing inay ha? Tanong muli ni kuya. Magtapat ka nga Ramil. Wala ka na pala sa pier. Kausap ko ang tiyuhin mo kanina. Hindi ka man lang daw nagpaalam sa kanya. Gayong siya ang nagpasok sa iyo doon. Saan ka naman nagtatrabaho? At bakit nga ba ang dami mong pera? Maging ang kapatid mong si Randy, nagtataka na. At mga kabarangay natin. Halata kong galit na ang nanay. Nag-aalala tuloy ako na baka bumalik ang sakit nito. Inay, kalma lang. May paliwanag naman siguro ang kuya. Hayaan na natin siya. Tsaka baka mamaya magkasakit ka uli. Uwi ka ako naman. Ayaw niyo ba ang masaganang buhay, Nay? Randy, kayo na lang ang pamilya ko. Wala na ang mga kapatid ko. Ang tanong ko, saan ka nakuha ng maraming pera? Balita ko kay foreman na kumpare ko. Binayaran mo daw siya at magsisimula na daw silang magtrabaho sa Lunes. Maging si foreman ay takang-taka. Ang dami mo daw pera. Kuya, magpaliwanag ka na kay inay para maging kampante na kami. Sa daming materyales sa labas at ang ginagawang Poso Negro, baka 100,000 na ang nailalabas mo. Kuya, natatakot ako. Baka iligal ang trabaho mo. At paglingon pa namin ni inay sa kwarto, may malaking TV at electric fan pa na lalong nanlaki ang mata ng inay. Ramil, umamin ka sa akin. Nagtutulak ka ba? Umahagulgol na ang inay sa iyak. Ako naman nakatitig lang kay kuya. Sige. Magtatapat na ako sa inyo, inay. Randy. Yung mga bago kong kaibigan na may-ari ng bus na dilaw. Yung araw-araw kong sinasakyan. Naging kaibigan ko na sila. At ipinasok nila ako sa planta ng kuryente
sa kabilang bayan. Malaki ang sahod ko, inay, at naawa sila sa akin. Sila ang nagpakabit ng kuryente at nagpagawa ng Poso Negro at bumili ng mga materyales na gagawing bahay natin. Wala akong ginastos, kundi ang TV at electric fan lang at mga pagkain. Huwag kayong mag-isip ng masama. Mababait ang mga kaibigan ko, inay. Bakit naman ako gagawa ng masama? Galit nga ako kay Itay, di ba? Dahil sa bisyo niya. Totoo ba yan, Ramel? Oo, inay. Hayaan niyo. Isang araw pag day off kami, magsalo-salo tayo dito. Mababait sila at matulungin. Hindi lang ako ang kanilang tinulungan. Marami na. Para naman kaming nabunutan ng tinik ng inay. At kumain kaming masaya at marami pang kwento ang kuya. Kinabukasan nga, kay gaan ng gising ko. Wala nang kuya sa higaan niya at ang inay tulog pa. May lutong ulam at kanin na ang kuya. At muli, may pera na namang iniwan sa cabinet ko. Masaya akong nag-almusal, hinayaan ko na ang inay na matulog pa. Nang makapagpahinga naman, tanaw ko na abala na ang gumagawa ng Poso Negro at naisip ko na ipagluto sila ng ulam sa tanghalian. Gulay at tinulang manok. Bandang 11:00, iniabot ko sa mga trabahador at tumango muli sila. Sa isip ko, ano kayang ibig sabihin ng kanilang pagtango ng ulo? Naisip ko na baka pasasalamat lamang iyon. At baka nga ibang lugar sila at hindi marunong sa aming lingwahe. Nang magsiuwian na sila, bandang 5:00, kinuha ko na ang aming kaserola at laking gulat ko. Hindi nila ginalaw ang tinola, pero ang ginataang gulay ay naubos nila. Ang pumasok sa isipan ko noon, baka hindi sila kumakain ng manok. Napailing na lang ako at hinayaan ko na lang. At baka naman ganun ang kanilang kaugalian. Ilang araw pa natapos na nila ang Poso Negro. At kay lakas ng tubig, kay lamig pa. Salamat po sa inyo, Manong. Walang anuman, iho. Magandang tayo ng bahay nyo. At ang tubig na yan, habang buhay nyong mapapakinabangan. Aalis na kami, ha. Paalam sa inyo. Saad ng lalaki na para siyang ang nakakaalam ng lahat. Salamat naman po at nagsalita na kayo. Akala ko tuloy pipi kayong lahat. Biro ko naman. At muli siyang tumango at lumakad na papalayo. Nagsimula na ring magtrabaho ang mga manggagawa ng bahay. Lalo kaming pinag-usapan sa buong barangay. Ang inay naman abala sa pagpapaliwanag sa mga meron na may maganda ng trabaho ang Kuya Ramel. Subalit mukhang dahil nga sa inggit, ayaw na mga itong maniwala. Yun bang tipong hindi nila matanggap ang maganda naming kapalaran? Dahil sila naiwan na namin at mahirap pa rin sila at hikahaw sila sa buhay. Sa loob lamang ng 2 buwan, natapos ang maliit na bahay namin. Pero matibay at siguradong matitirhan namin sa mahabang panahon. Nakasanayan na nga namin ng inay ang biglang pagdating ng mga kaibigan ni Kuya. Isang tambayan sa ilalim ng puno ang pinagawa niya. Pinakilala ni Kuya sa amin ng inay ang kanyang mga kaibigan at mababait naman ng mga ito. Sa edad ko, bukas naman ako sa lahat ng usapin tungkol sa iba't ibang uri ng tao. Kahit naman wala akong natapos, malawak naman ang aking pangunawa. Kahit pa may nahahalata ako sa anyo ng mga kaibigan ni Kuya, nananatili lamang akong tahimik. Wala kasi silang lubog o umbok sa ibabaw ng labi at kakaiba ang hugis ng kanilang mga ulo. Pero tao naman sila manalita at kumilos. Tumatawa at masaya ang Kuya habang kausap sila. Pero bakit ganon?
May kakaiba talaga. Saan naman ako magtatanong? Kay inay na parang tatakutin ko pa ito. Kaya naman naging habit ko na ang laging sumusubaybay kapag dumadating sina kuya sa bahay. Hanggang sa mahalata na nga ako ng inay. Ngarande, ano ka ba? Makita ka ng kaibigan ng kuya mo. Bakit ba napapansin ko? Pag nandito ang mga kaibigan ng kuya mo, lagi kang pasilip-silip sa kanila. Baka makita ka ng kuya mo magalit iyon. Kasi inay, may mali talaga eh. Habang hawak ko ang ibaba ng ilong ko, kinakapa ko ito at nagtataka na talaga ako. Ang alin ba, Randy? Inay, wala silang ganito oh. Ganito ba? Sabay ka pa ako muli sa ibabaw ng labi ko. Napahawak na din ng inay sa kanyang labi at napatitig sa katabi ni kuya. Namutla naman ito at hinila ako papasok ng bahay namin. Randy, kailan mo pa nahalata iyon? Tsaka ang ulo nila. Pare-pareho. Hindi bilog ang hugis kagaya ng ulo natin. Anak, hindi kaya sila tao? Shh, inay. Huwag mong lakasan ang boses mo. Baka marinig nila tayo. Hindi ba delikado si kuya, inay? Diyos ko, ang anak ko. Sambit na inay at hindi na ito mapalagay. Halatang ninenervyos ito kaya binigyan ko na lang ng tubig. Pumasok din sa isip ko na baka may kinalaman si kuya sa pagkawala ng itay namin. 1 taon na rin ang nakakaraan. Ilang oras pang lumipas at umalis na ang mga kaibigan ni kuya. Dalian kaming lumabas na inay ng bahay at sinundan si na kuya sa tabi ng highway. Nagtago kami ng inay sa malagong damuhan at nagmamanman kung saan sasakay ang mga kaibigan ng kuya. Tama ang iniisip ko. Sa bus na kulay dilaw sila sumakay. At ang nakakapagtaka, wala itong plate number at body number. Wala akong makita sa bus na iyon. At kakaibang loob, madilim. Kahit 3:00 lamang ng hapon noon. Randy, bakit parang nawiwarduhan ako sa bus na sinakyan nila? Anak, wag naman sana pero parang hindi mga tao ang mga kaibigan ng kuya mo. Shh, inay. Huwag kang maingay, tara na. Dapat mauna tayo kay kuya sa bahay. Natatakot na rin ako, inay. May kakaiba talaga eh. Dalian nga kaming umuwi ng bahay at naunahan namin si kuya. Dahil day off daw si Kuya Ramel pagpasok nito, natulog ito. At hindi na kami kinausapan ni inay. Nag-aalala ako sa kalagayan ni inay. Baka bumalik ito sa dati. Wala naman akong kakayahang makatulong dahil isa lang naman akong pilantod. Kinabukasan pag-alis ni kuya, kinausap ako ni inay. At sinabing magbulag-bulagan na lang daw kami. Dahil baka daw mapahamak pa si kuya kung mag-iingay pa kaming dalawa. Kaya mo po ba, inay? Sigurado ka po? Pinag-usapan na po tayo ng ating kabarangay. Ako po ay nabubuli na. Paano ka, inay? Kung bumalik ka sa dati. May awa ang Diyos sa atin, anak. Mukha namang ayos na ako. Palagay ko hindi rin tao yung matandang gumamot sa akin. Saan kaya nakilala ng kuya mo ang mga nilalang na yon? Pati ang kanilang bus, kakaiba. At parang may sakay na ewan ko ba, anak? Natatakot na ako. Hindi na nga normal ang naging buhay namin ng inay sa araw-araw. Pag dumarating si kuya, parang ibang tao na ang aming kasama sa bahay. Oo, at hindi kami nagugutom. Nakakatikim na kami ng masasarap na pagkain. Pero natutulala pa rin kami ng inay tuwing kaharap namin si Kuya Ramel. Pero buong akala namin ng inay, hindi iyon nahahalata ni kuya.
hanggang sa kausapin niya kami at lumuluha ito. Bakit daw parang hindi kami masaya? Gayong may pera at pagkain na kami sa araw-araw. Akala niyo ba, Randy, inay, hindi ko kayo nahahalata? Bakit parang may kulang pa? At ano pa ba ang kulang, inay, ha? Lahat ng ito ay ginagawa ko para sa inyong dalawa. At gusto kong ipaalam sa inyo, pag sigurado na akong ayos na kayo at hindi na kayo magugutom at maghihirap, aalis na ako, inay, sa bahay natin, ha? May kasintahan na po ako at taga malayong lugar. Pero lagi ko kayong bibisitahin ni Randy. Pangako. Nagulat kami sa tinura ng kuya. At maging ang inay ay napatulo ang luha. Anak, bumalik na tayo sa dati. Magtatrabaho muli ako sa baisan. Ayoko na ng ganito na aalis ka na pala. Binigla mo naman kami, anak. Umamin ka. Sino ang mga bago mong kaibigan, Ramil? Magtapat ka. Para silang hindi mga tao. At ang bus na sinasakyan nyo, anak, iba ang pakiramdam ko. Kuya, magtatanim na lang ulit ako ng mga gulay. At tatatlo na naman tayo eh. Natatakot na kami ng inay at pinag-uusapan na tayo ng ating mga kabaryo. Kuya, saan ba galing talaga ang pera mo? At bakit iba ang anyo ng mga kaibigan mo? Sa tamang panahon, Randy. Inay, malalaman niyo rin ang totoo. Sa ngayon, hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Ang masasabi ko lang, mabubuti sila at tinulungan nila ako. Binago nila ang buhay natin. Wala na nga kaming nagawa ng inay. Umalis si kuya sa bahay at hindi na namin ito napigilan. Tuwing day off na lang daw at saka na lang siya dadalaw sa amin. Hindi na nga kami naging masaya ng inay mula noon. Mapera nga kami at maraming pagkain. Pero pag umuwi si kuya, parang ibang tao na. Kinakausap kami pero iba-iba na ang kilos at pananalita niya. Ayaw na din niyang kumakain ng manok at baboy. Gulay at prutas na lang ang kinakain nito. Gusto man naming tanungin kung bakit. Pero ang inay, ayaw na. At baka daw hindi na bumalik si kuya sa bahay namin. Hanggang sa isang araw, umuwi si kuya na may kasamang babae. Gabi na sila nang dumating at sinabi din ni kuya na aalis din sila. Ipapakilala lang daw niya ang babae sa amin ni inay. Inay, Randy, siya si Ada, ang kasintahan ko. At ikakasal na kami sa susunod na kabilugan ng buwan. Ada, sila na lang ang natitira kong pamilya. Sana naman, mahalin mo rin sila. Katulad ng pagmamahal mo sa akin. Makakaasa ka, mahal ko. Magandang gabi po, inay at Randy. Ako po si Ada. Matagal na po kami magkasintahan ni Ramil. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko rin kayo kagaya ng pag-aalaga ko sa kanya. Inay, huwag kang matakot kay Ada. Mabait siya at maging ang kanyang pamilya. Pasensya na kayo at hindi kayo pwedeng isama sa kasal namin. Matanda na kami, inay, at hindi na namin kailangan pa ang samahan pa kami ng aming magulang. Bukod ba ang malayong lugar nila, hindi mo nakakayanin maglakbay ng malayo. Napakaganda kasi ng mukha ni Ada, kaya natulala ako. Kay amo ng mukha nito at kay ganda ng kutis. Napakahaba ng buhok nito at simple lang kung manamit. Pero muli ang napuna ko, wala din itong lubog sa ibabaw ng labi. At ang hubog ng mukha nito, pahaba, at ang mga mata
hindi kagaya ng mga mata nating Pilipino. Anak, Ramil, paano kami ni Randy? Iiwanan mo na ba kami? Hindi, inay. Habang buhay kayo, ay lagi ko kayong dadalawin. Pangako ko yan. Basta, huwag na ninyong pahirapan pa ang mga sarili nyo. Maging masaya na lang kayo sa binigay sa ating maginhawang buhay. Aalis na rin kami ni Ada. At tatandaan nyo ha, Randy. Mahal na mahal ko kayo. Ganoon na nga ang naging buhay namin ng inay. At umantong pa nga na halos kainggitan kami ng lahat ng aming kabaryo. May pilit na niloloko kami. Uutangan ng inay ng pera at bigas at hindi nababayaran. Kaya mula nang niloloko na nila kami, hindi na kami nagpautang kahit kanino. Ngunit minamasama naman nila at halos sabihin nila ng masasamang salita ang inay. At dahil nga kakaiba na ang tingin nila sa amin, may kumakalat na balita na sakay daw lagi si Kuya Ramil sa bus na kakaiba at kinakatakutan na nga ng mga taga sa amin. Kuya Randy, nauwi pa ba sa inyong kuya mo? Nakita namin laging sakay ng bus na pribado. Mukhang malakas ang kitaan ah. Kaya lang nawiwarduhan kami sa bus na iyon dahil parang kakaiba ang mga sakay na tao. Mga kasama ni kuya iyon sa planta ng kuryente doon sa kabilang bayan. Bakit kwento ni Manong noon daw mga 1980s? May kinakatakutang bus na nadaan dito sa highway natin at ang sakay daw, mga engkanto. Baka naman ang kuya mo kinuha na ng engkanto, kaya kayo yumaman. Saad ng mga kababata ko. Napatungo na lang ako at natakot. Dahil nabanggit na rin iyon sa akin ni Manong, yung may-ari ng tindahan. Pumasok sa isip ko na paano kung totoo ang kwentong barberong iyon at hindi marunong maggupit ang nagkwento. Di joke lang. Mukhang may nililihim kayo, Randy, kaya bigla kayong yumaman eh. Tandaan mo, masama daw yung natanggap ng biyaya sa mga engkanto. Buhay daw ang kapalit. Kalat na kalat kaya ang kwentong iyon noon. Narinig ko pa nga yan sa tatay at nanay ko eh. Dagdag pa ni John, ang laging nakatambay sa tindahan, na halata kong nakabantay sa buhay namin. Kahit wala itong sahod. Alam nyo, noon pa yung mga katang kwento nyo. Imposible naman na hanggang ngayon, may engkanto pa. Hindi na tayo purong kabundukan. May mga subdivision na sa barangay natin. Ginagawa nyo lang ako ng kwento eh. Nasa planta ng kuryente ang kuya ko. Malayo iyon. Kaya madalang makauwi pag day off lang niya. Hindi pa rin sila nakinig sa aking paliwanag. Hanggang sa nararamdaman kong iniiwasan na nila ako. Pag nakatambay ako sa aming tambayan, nag-aalisan sila at masama ang tingin sa akin. Dumating rin sa punto na parang pinagtitiripan nila ako. Balak pa nila akong saktan sa daan at nagtataka ako. Bakit laging hindi natutuloy at para bang may nangyayaring masama sa kanila? Katulad na lang nito. Isang hapon nga habang pauwi ako galing sa kabilang tindahan, may sumusunod sa aking dalawang lalaki na may takip na panyo ang muka. Binalak nila akong hampasin ng kahoy pero may boses na sumigaw. Hoy! Anong gagawin niyo ha? Sige, subukan niyo na saktan si Randy. Hahabulin ko kayo ng taga. Kaya natakot ang dalawang lalaki at nagtakbuhan. Hinanap ko ang boses na iyon. Mukhang lalaki at may edad na. Pero wala naman akong nakitang tao. Inisip ko na lang na baka may nakakita sa aming magsasaka na dumaraan. Marami kasing malalaking puno sa lugar namin at maraming daan ng tao patungo sa highway. Kunento ko kaagad kay inay ang nangyari
nangyari at napagalitan ako. Tigas ng ulo mo kasi, Randy. Bakit kailangan mong bumili sa malayong tindahan pa? Paano kung nasaktan ka nila? Alam mo naman, di ba? Iba na ang tingin nila sa ating mag-ina. Tsaka kung sino man yung tumulong sa iyong mahiwaga, mukhang binabantayan tayo ng mga kaibigan ng kuya mo. Kasi inay, sa tindahan ni Manong andun ang mga kababata ko nakatambay. Binubuli po nila ako at sinasabing baka sumama o kinuha ng mga engkanto si kuya, kaya daw yumayaman tayo. Sabi pa po nila ang kapalit daw ng pera ay buhay. Basta, ang dami-dami nilang sinasabi at yung boses na sumigaw kanina ay parang matanda na. Paano nga ba anak kung totoo ang sinasabi nila? Ako man ay hindi maiwasang isipin din yan. Sabi pa ng mga kumari at kumpari ko, napansin nila ang malaking pagbabago ng kuya mo. Tungkol ito sa kung paano manalita at kumilos. Hindi na nga naging normal ang buhay namin. Ako man ay parang ayaw na sa ganung buhay. Mas gusto ko pa nga noong wala kaming makain. Ang kuya laging umuwi sa bahay, araw-araw. At nagsasalo kami sa bahaw at kahit asin lang ang ulam. Miss na miss ko na ang dating kuya ko. Nababagot na ako kahit pa may TV na kami at may pagkain at bigas. Hanggang isang araw, naalala ko ang sinabi ni kuya na ikakasal na sila ni Ada sa kabilugan ng buwan. Ilang kabilugan na nga ang nagdaan. Pero kakaibang naramdaman ko ng mga oras na yon. Tulog si nanay at dahil maliwanag ang buwan, lumabas ako at tumingala sa buwan. Nalungkot ako at naibulong kong kunin na lang din ako. Wala namang saysay ang buhay ko. Isang pilantod na wala namang silbi. At tumulo ang luha ko dahil hindi na ako masaya sa buhay namin. Nagulat na lang ako nang may magsalita sa likuran ko. Ano bang ginagawa mo dito sa labas? Pumasok ka na sa loob ng bahay at delikado dito sa labas kapag kabilugan ng buwan. Kuya, buti, umuwi ka. Aba, gabi na. Asan ang asawa mo? Si Ate Ada. Nasa bahay namin na Randy. At alam ko lahat ng nangyayari sa inyo ng inay. Pakiusap ko lang. Huwag ka sanang panghinaan ng loob. Matagal ka pang mabubuhay sa mundo, Randy. Nakatadhana na ang buhay mo na aalagaan mo ang inay. Dahil baka hindi na ako makakabalik pa. Kuya, totoo bang sinasabi ni Manong at mga kababata ko? Sumama ka na sa mga engkanto, kapalit ng pera natin at magandang buhay. Natigilan si Kuya Ramil at napatitig sa buwan. Sumimoy ang malamig na hangin at parang nagiba ang kulay ng balat ni Kuya. Randy, oo, totoo ang lahat ng sinasabi nila. Ang mga kaibigan ko ay taong engkanto at ang asawa kong taong engkanto din. Kasalamuha natin sila, Randy. Matagal na. At tama ka. Pumayag ako sa kanilang alok sa akin dahil naaawa na daw sila sa inay at sa iyo na PWD. Nagkataon pa na nagustuhan ako ni Ada. Kaya masaya na ako ngayon sa mundo nila. Kuya, nagbibiro ka lang ano. Tsaka, gawa-gawa mo lang ang kwento mo, di ba? Tama ako. Hinawakan ako ni Kuya at nakaramdam ako ng matinding antok. Basta ang huli kong narinig kay Kuya, bantayan ko ang nanay at hindi niya kami pababayaan habang kami ay nabubuhay. At bigla na lang akong nagising. Nasa higaan na ako at umaga na. Anak, may mga grocery dito at mga tinapay.
at puno ang ating lamesa ng lutong almusal. Palagay ko, dumating ang kuya mo kagabi. Agad akong bumangon at hindi ako pwedeng magkamali. Hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Dumating nga talaga si kuya at dala niya ang maraming pagkain. Lahat ng bilin niya tumatak sa utak ko at napatitig ako kay inay. Hindi nga pala ako pwedeng maging mahina. Paano si inay pag nawala ako? Tama si Kuya Ramil. Ito na ang kapalaran ko at matagal pa akong mabubuhay sa mundo. Sinabi ko na lang kay inay na masanay na at ganun na nga ang mangyayari sa buhay namin. Sinabi ko din kay inay na mamuhunan siya sa maisan. Bata pa naman siya at may puhunan naman siya na bigay ni kuya ang pera na nasa kabinet namin. Hayaan mo anak at kakausapin ko ang dati kong amo. Sayang nga ang lupain na pinapagamit sa atin. Bakit nga hindi ko pataniman ng mais? Para na rin malibang ako at hindi mag-alala sa kuya mo. Napangiti ako dahil alam kong malilibang na ang inay at baka sakali na maging normal na ang buhay namin. Mula nga noon maraming nabigyan ng trabaho ang inay. Siya na ang namumuhunan ng punla at nakabili na rin ang inay ng makinarya para pangpagiling ng mais at panghimay. Sa mga hindi nakakaalam kasi, sa lugar ng Kabisayaan, uso ang mais na bigas at isa kami noon sa mga nagsusupply ngayon. Siya na rin ang kasama noon nung una na nagdadala sa mga pamilihan at nasanay na nga ang inay sa ganong buhay. Basta pag kailangan namin ng pera, bubuksan lang namin ang aming cabinet at may nakahanda ng pera. Alam ko din na tuwing kabilugan ng buwan, dumarating si kuya. Minsan naramdam ko siya, kasama niya ang kanyang asawa. Sanay na ako sa ganong senaryo. Hindi na ako natatakot. At para bang lumalakas pa ang loob ko dahil alam kong may nagbabantay sa amin ni inay. Hindi rin maililihim sa akin ng kuya na ang magandang ani ng maisa ng inay ay kagagawa nila. Marami tuloy ang nalapit kay inay at sinasabing sa kanila na magbagsak ng mais. Kakaiba daw ang mais ng inay kaya tuwang-tuwa naman ang inay. Habang tumatagal, nababago na ang pagtingin sa amin ng aming mga kabarangay dahil marami nang natutulungan ng inay. At marami ang nabigyan ng trabaho sa maisan at tumatanaw sila ng utang ng loob kay inay. Dahil kasunod din ito, ay napakarami din naming lupa na nabili. Sir Casper, dumaraan pa ang ilang taon at natuto na rin akong mamili ng niyog at nakabili na ako ng pwesto sa tabi ng highway at doon naglagay ako ng bodega. Ako na ang namimili ng niyog maging sa katabing barangay namin. Nalibang na rin po ako at naging negosyante. Isang gabi sa aking panaginip, masayang masaya ang Kuya Ramil sa aking pinasok na bagong pagkakaabalahan. Sinabi pa niyang marami daw siyang balak sa amin ng inay. At simulan ko na daw na tumulong sa mga batang nagugutom at mga kamag-anak namin na hikaho sa buhay. May edad na rin ang inay at kuya at may mga bata na akong napapanaginipan. Mukhang may mga pamangkin na ako. Hindi na rin ako nabubuli dahil na rin sa boss na ang tawag sa akin na mga tauhan ko sa bodega ng kopra at niyog. Ang iba kong kababata ay nag-apply pa sa akin at agad ko namang tinulungan. Dahil nasa tabi na ako ng highway, minsan nadadaanan ng mata ko ang bus nila ni kuya. Mukhang may bago silang tinutulungan at para sa akin, hindi naman ito masama. Tama ang kuya ko, Sir Casper. Matagal na nga pala nating kasalamuha ang mga taong engkanto. Marami nga silang natutulungan na kagaya nating normal na tao lamang. Siguro nga mahirap paniwalaan ang mga bagay na mahiwaga sa tingin ng iba. Pero ang buhay na aming pinagdaanan ay hindi rin kakayanin ng mga ordinaryong tao lamang.
Sadya lang talagang malakas ang loob ni Kuya at pilit na gumawa ng paraan para hindi kaagad kami mawala ni Inay. Nahuli man ang tulong para sa mga kapatid kong babae. Alam kong masaya na sila sa nangyaring pagbabago sa amin ni Inay. Hindi naman nawala si Kuya sa amin. Sanay na ako, basta kabilugan ng buwan. Nasa bahay namin sila ni Ate Ada at lagi din namin siyang kasama. Walang nagbago. Basta pag tinatanong kami ng aming mga kamag-anak kung nasaan na ang Kuya Ramel, ang sagot namin ay may asawa na ito at taga-malayong lugar ang napangasawa. Nakalimutan na rin ng mga kabarangay namin ang mga bintang nila sa amin dahil kumikita na kami ni Inay at nakakatulong na kami sa mahihirap. Kay saya ng buhay namin ngayon ng Inay. May edad na rin ako ngayon at walang sakit. Sanay na ako sa saklay ko. At dahil nga natuto na akong gumamit ng cellphone, agad kitang naisip, Sir Casper. Isa ka din kasi sa libangan ko. Nagpaalam ako kay Kuya at agad naman itong pumayag. At yun na po ang aming kwento. Hanggang dito na lang po, Sir Casper, ang aking kwento. At sana, kahit hindi kayo maniwala sa mga taong engkanto, buksan nawa ninyo ang inyong isipan na lahat ngayon ay posible na.